So happy guys! Kanina, nag-meeting kami through Zoom, lahat ng mga Katten fans. Again, meron GC ha. Kaso, wag nyo naman akong bombahin kasi per GC pala sa Blue App, 250 members lang. So, kailangan namin magdalawa na ng GC. So, mga hindi pa din nakakasali, i-message nyo ako here sa TikTok or dun sa page ko para maisali namin kayo. So, hello Katten fans! Ito na nga ha, confirm na nga ito mga kasabres dahil sa mga items natin na ito, sa marami tayong ebidensya. Pinakauna, ito ha, nagpapadala talaga ng McDo, no, ng pagkain sa set ng Pilipinas Got Talent. Itong si Sir Alden, no, para kay Ma'am Catherine. Si Ma'am Aya po, kung nakasubaybay kayo sa channel natin, ay sobrang tagal na po nito at saka solid na Cathinatic po ito. And as a matter of fact, ay gumawa pa talaga ito ng kagaya po ng inyong narinig, ay gumawa siya ng group chat para sa mga Cathinatics, no, kahapon niya ito na in-upload. Matagal na ako nakasubaybay sa kanya, talagang solid na solid po ito. And then may mga source ito mga kasombreros na mas legit kaysa sa mga napapanood at naririnig natin na mga sources lang mga kasombreros. So gumawa siya ng group chat, tapos kung may mga ayuda, tapos sa mga so marami, no, sa comment section ay sobrang dami po ang sumali at saka part po ng group chat na ito mga kasombreros kasi nga kakagawa niya ng kahapon. Last week pa yata niya plano na gumawa ng group chat, tapos pinag-isipan niya na matagal kasi nga talagang hindi mamatay-matay ang kanyang pag sa kaya Ma'am Catherine at saka kaya Sir Alden mga kasombreros. So sabi niya dito sa kanyang isang post ay basta ang sabi may nagpapadala ng pagkain sa taping ng PGT. So, syempre, alam nyo na, dahil nga maraming sources at saka yung mga fans din mismo doon ay kilalang kilala ito si Ma'am Aya, no, nasa mga Katten fans, mga sources solid. So, may mga tumitimbre sa kanya. So, abang-abang pa talaga tayo mga kasombreros ng mga ayuda soon, no, from Aya and then kumbaga pa other fans mga kasombreros. And then ito, no, confirm din ito mga kasombreros ha. Binalita si Pops Alden kahapon na nagja-jogging siya at saka madaling araw pa lang ay nagsisimula na sila, no, kasama sina Ma'am Barbie, yung Kim Pao, si Julia Barreto kahapon. And ito confirm ito mga kasombreros nung hardinero na talagang dumadaan si Pops Alden sa bahay ni Ma'am Catherine. Kumbaga pa parang madaling araw, hating gabi. So ito, itong confirmation kasi na to ay merong hardinero, no, na kumbaga pa ay kapitbahay ni Ma'am Catherine at Ma'am Catherine. And then sabi niya dito ay dumadaan si Pops Alden. So minsan kasi kahapon tumakbo sila sa Makati yon mga kasombreros, yung parang charity fund run mga kasombreros sa ginawa nila kahapon, na may mga awarding na ginanap, no, kasama si Ma'am Julia Barreto, Barbie Forteza, Sir Mauro, din yung kanyang asawa. And yung hardinero kasi na to, no, kung sa mga hindi nakakaalam, yung comment niya ganito: kapitbahay namin hardinero, tropa-tropa ba, tito video kila Catherine sa Antipolo. Pumupunta daw si Alden doon 2 beses sa isang linggo. Minsan late na or minsan sobrang agang-aga para mag-jogging. So, ito, may mga confirmation mga kasombreros. Kung kaya tayo po ay team panatag po sa Katten mga kasombreros. So, next item natin, ito sa Ma'am Catherine. Nagpa-picture siya kaya Sir MJ Felipe, no, doon sa may Star Magic Ball nga po mga kasombreros. And sobrang kulit ni Pops ni Ma'am Catherine mga kasombreros kasi tingnan niyo yung itsura. So, ang kakulitan ni Ma'am Catherine ay walang pinipiling oras at saka venue mga kasombreros. Tapos si Pops Alden ay tinesting niya, no, itong Porsche 911 Rough Roads Porsche mga kasombreros. Alam ko to parang dun sa may-ari ng Mr. Freeze King, parang tinry niya lang mga kasombreros. Tapos ito may picture pa siya ng isang fan, kasama si Ma'am Barbie na nagpaputol ng buhok, no, new haircut pala ito si
Ma'am Barbie Forteza, no? Kasama si Mama Tin nag-jogging kahapon ay nagpa-picture sa isang fan po mga kasambreros. So, yun lamang po sa ating captain items. Abang-abang pa kayo mga kasambreros kasi marami tayong ayuda, no? Para po sa ating Word of God, ayan, napakaganda po nito mga kasambreros. So, desire with knowledge. So, ang tao po ay, kumbaga pa, may mga times tayo na marami tayong gusto, no? Marami tayong gustong marating sa buhay, gustong gawin. Pero kapag tayo daw ay nagdi-desire na walang knowledge, ay hindi po yun mabuti. Proverbs or Kawikaan 19 verse 2, desire without knowledge is not good, and whoever makes haste with his feet misses his way. And then sa Tagalog po ay maging masigasig ka man, ngunit walang nalalaman, wala rin itong kabuluhan. Kapag ikaw naman ay pabigla-bigla, madali kang magkakasala. So, ang meaning po nito mga kasambreros ay nagbibigay halaga ito ng kaalaman, okay, when it comes to our desires. Kasi ang tao maraming gustong gawin, maraming gustong puntahan, maraming gustong plano, mga choices. Pero kapag tayo po ay desire alone is not enough. Okay? We need wisdom and understanding to pursue it correctly. Kapag alam mo yung step, pero kapag hindi mo alam paano i-apply kasi wala kang knowledge or kaalaman, ay useless din po mga kasambreros. In essence, not having knowledge to support our desires can lead us astray. So, yun nga, no? Kapag desire lang tayo ng desire without proper and enough and right knowledge mga kasambreros, ay kumaga pa mauwi tayo sa uselessness or mauwi tayo sa kumaga pa futility mga kasambreros. When asking fast without purpose or direction, we are likely to miss our intended destination. We must take the time to reflect, consider, and gain insight before acting on what we want. So yun nga, no? Talagang tamang pagpaplano, tamang analysis mga kasambreros. So looking deeper into the implications of Proverbs 19:2, we see a critical lesson about the essence of knowledge. So critical talaga ito mga kasambreros kasi ang tao kapag wala pong kaalaman sa mga bagay-bagay, lalong-lalo na po kapag nagde-decide, no? Kung kaya mahalaga na humihingi tayo ng suggestion, ng advice, ng counsel sa ating magulang, humihingi tayo ng advice sa ating mga experience na nakaibigan, sa mga kumaga pa sa mga nakakatanda talaga, no? Kasi experience, when it comes to experience mga kasambreros ay sa mga elderly, no, sa mga nakakatanda talaga tayo dapat humihingi ng counsel or advice, no, paalala. So the book of Proverbs is a collection of sayings attributed to King Solomon, known for his wisdom. So yung Proverbs ay sinulat ni King Solomon na pinakamatalino apart from Jesus Christ of course, ay pinakamatalino, kilala sa pagiging pinakamatalino mga kasambreros sa book of the Bible or sa Bible mga kasambreros. Kasi nga nung tinanong siya ni Lord kung ano yung gusto niyang maangkin, ang prayer ni Solomon ay wala siyang ibang request kundi kaalaman, no, wisdom. Kung kaya binigay yun ng Diyos sa kanya, then maliban doon ay binigyan pa siya ng iba pang mga bagay, no, good things para magamit niya sa pag-lead, no, maging pinuno ng Israelites. Ang historical setting ng verse na ito mga kasambreros ay nag-showcase ng paano dapat natin i-pursue ang wisdom at saka knowledge. So ito yung naka-sentro nito sa ating central daily living mga kasambreros. So ang consequences ng failure ng personal natin na decisions and kumaga pa ng steps araw-araw ay nakaka-apekto talaga, no, sa ating family, sa ating community, and sa atin mismo bilang mga individual. So yung first part nito ay nagsasabi ng desire without knowledge is not good. So hindi siya mabuti. Yung pangalawa naman na verse po ay parang ito yung yung padali-dali tayo mga kasambreros, no? Haste, nandun yung pagmamadali pero pabigla-bigla pero wala tayong knowledge or analysis bago gawin ang isang bagay. Kaya kapag tayo pa ay nagmamadali sa paglalakad, for example, sa pagtakbo, sa desisyon, so natitisod tayo at nadadapa. So doon din nanggagaling
kumaga pa regret, yung pagsisi natin in the end na bakit ko ito nagawa. So as we reflect on the teachings of Proverbs, so we find valuable lessons that we can apply in our lives. So one of the most critical lessons conveys the importance of patience. So patience is equal to like waiting and then slowly, no? Kailangan talagang kung mabagal man pero tuloy-tuloy mga kasembreros. So mas daig nito yung mabilis ka sa una pero madali ka napagod. So hindi ka na nagtuloy-tuloy mga kasembreros. We should not merely act on impulse even if the desire is compelling. So dapat dahan-dahan lang talaga kahit na yung gusto, yung nais, yung puso natin ay nag-uumapaw sa excitement mga kasembreros. And yung verse po na ito ay nag-encourage talaga na we have to look deeper, we have to consider deeper beyond the surface of our desires. So we must question what we truly want and why. So dapat meron tayong mga final thoughts, meron tayong iniisip na bakit ko ba gagawin to, paano ko ba gagawin to. So ganun po siya mga parang evaluation prior to doing the action. Alright, sinaman po in the meantime nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya and the mighty, holy, sweet, magnificent, our Lord Jesus Christ, the source of wisdom. And everyone said Amen and Amen. See you next segment po mga sombreros and paalam po. I love you all.